Kabanata 9 na po tayo ng El Filibusterismo at ito nga po ay pinamagatang mga Pilato. Matatandaan po natin sa Biblia, si Pilato ang isa po sa mga nakakakilala kay Kristo, ngunit siya'y naghugas kamay upang masakdal nga po ito. Ngayon, sa kwento po na ito, sa kabanatang ito, ay makikilala po natin ang ilang mga Pilato. Sa kwento o sa kabanatang ito, mga nagsasanto-santuhan, pero malalaman natin kung bakit sila tinawag na Pilato. Narito na po ang kwento. Kabanata 9, Mga Pilato. Talasalitaan. Mabubulid, mahuhulog, matutudla, tatamaan, nabalisa, nag-alala, hindi mapakali, nagkibit balikat, pinagsawalang bahala, paglusob, pagsalakay, pagsanggalang, pagtatanggol, sumasalungat, tumututol. Naging usap-usapan sa bayan ang mga nangyari kay Tandang Selo. Karamihan sa mga tao ay walang pakialam, samantalang ang iba ay walang habas kung pagchismisan ang matanda. Anang ilan kung di lamang daw umalis Kabesang Tales, ay baka hindi daw nangyayari iyon kay Tandang Selo. Nag-usap-usap din ang mga tao kung sino ba ang may kasalanan kaya nangyari ang kamalasan kay Tandang Selo. Ibinunton naman ni Hermana Penchang ang sisi sa lolo ni Huli, aniya parusa raw ito dahil sa kakulangan ng pagdadasal at hindi pagtuturo ni Tandang Selo kay Huli ng maayos. Nang mabalitaan ni Hermana na tutubusin ni Basilio ang kasintahan, ay sinabi niyang ang binata ay isang demonyong nag-aanyong estudyante na ibig magpahamak sa kaluluwa ng dalaga. Samantala, nakauwi na si Kabesang Tales dahil sa tulong ng salaping na pagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang ng dalaga kay Hermana Penchang. Nalaman din niyang nagpaupang utusang si Huli ang kanyang lupa ay pagmamay-ari na ng iba at napipina ang amang si Tandang Selo. Pinapaalis na din siya sa kanyang bahay sa utos na rin ng hukuman at binigyan na lamang ng 3 araw para maialis ang lahat ng kanilang gamit. Ito na may ikinatuwa ng mga pari at ang bagong may-ari ng kanyang lupa. Dahil sa mga kaganapang ito ay naupo lamang sa isang tabiyang kabesa at nanatiling walang kibo. Ito po ay mula sa PinoyCollection.com, El Filibusterismo, Buod. Kumalat nga po ang balita sa buong bayan na natuluyan na ngang napipi si Tata Selo at si Huli naman ay isa ng alila ni Hermana Penchang sa kanyang tahanan. Pinariringgan po ni Hermana Penchang na kaya daw po napipi ang matanda sapagkat may mga kamag-anak daw po ito na hindi raw marunong magdasal o hindi nga raw marunong manampalataya. Okay? At ang pinariringgan nga po niya rito ay si Huli. Paano nating masasabing isang banal, ang isang tao gayong siya mismo ang unang-una rin na kumukutya sa kapwa niya. Ayan, lumalabas na po ang mga Pilato dito po sa kabanata na ito. At kung matatandaan din po natin si Padre Clemente, ang kumakamkam po ng mga lupa at lupain ni Kabesang Tales dito po sa nobela, ay napabalita nga po na meron na pong bagong may-ari ng kanyang lupain, ni Kabesang Tales. Sa isang banda naman po ay nakauwi na ng tahanan nila si Kabesang Tales sapagkat nabayharan na po ng 500 upang makalaya siya. Kaya lang laking gulat po ni Kabesang Tales na iba na po ang nagmamay-ari ng kanyang lupain, kapwa niya Pilipino kasama si Padre Clemente, at nagtatawanan pa na napunta sa kanila ang lupain na kanyang pinagkaingat-ingatan. Dito po ibinigay niya ang lahat, ang pawis, pagod, dugo, sapagkat dito rin po nalilibing sa lupang ito ang kanyang asawa at anak na si Lucia. Kanyang anak na si Lucia at ang asawa ni Kabesang Tales. Wala pong nagawa si Kabesang Tales, kaya naman umuwi siya ng tahanan nila. Naabutan niya ang kanyang ama, hindi niya pa po alam na napipi na ito. Dito po ay pareho silang ayaw magsalita ng araw na yon, ngunit sila ay magkasama. Talagang nakakalungkot ang mga pangyayari dito. Kaya naman po, dito ko muna puputulin ang kabanatang ito at magkita-kita po tayo maya-maya po para sa kabanata 10. Missing someone